Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito po tayo sa ating pipino na tanim dahil mag-abono po tayo ng Yara Liba Tropicoat at saka Triple 14. Kompletong abono dahil namumulaklak na po ang ating pipino sa ngayon. At ang abono natin siguro dito ngayon ay nasa 4 na lata para sa tuloy-tuloy na pamumunga niyan at patuloy sa pagbulaklak. Ayan po, ang timplada po natin dyan ay 3 kilong Triple 14 at yung Yara Liba 3 kilo din. No, ito maganda po itong Yara Liba Tropicoat. Nagpapa-green at saka nagpapabata sa ating tanim, no? Dahil may calcium po ito, complete. Ano din ito? No, may calcium siya na na content niya. Para at may nitrogen siya. Ayan po ang kanyang calcium nitrate. Para sa hindi malalaglag ang bulaklak at ang bunga. Pangtakapit po siya. At may kasama pong triple para pangpalaki ng bunga. May potassium po siya kasi. Tsaka pangpaugat at pagpaganda din ng dahon. Yan po ang ating iabono ngayon. At pagkatapos po nating mag-abono, no, ang gawin natin ay dilig tayo kinabukasan para hindi maano ang ugat ng ating tanim, no? Magdilig kaagad tayo, no? Magbanlaw ba ang tawag doon, no? Banlaw kaagad tayo pag tayo ay kinabukasan na. Pwede, no? Banlawan natin, mag-abono tayo para hindi naman ma-stress ang ating tanim. Yan po. Marami na pong bulaklak. Ayan, kailangan na po niyang ayan natin to, yung mga nasa baba kasi sayang din. At nagpo-pruning po tayo, nagpo-pruning po tayo diyan sa baba niya. No? Kumukuha po tayo diyan ng 2 o 3 sanga sa ilalim para malinis tingnan, no? At makita ang bunga pag namunga na, pag lumaki na ang bunga. Hop. Ayan po, ihalo po natin yan sa 200 liters na drum. 200 liters na tubig sa drum. Ayan po. At punta po tayo doon sa ating tanim na papakita ko lang po sa inyo yung tanim natin doon na sitaw. At sa magtatanong pala sa variety nating pipino ay legacy po ang ating tinatanim doon. No, dahil 'yun ang marketable sa ating bayan, no? 'Yun ang hinahanap nila. 'Yun ang itanim natin po para kung ano ang kailangan ng market, 'yun ang dapat nating itanim para hindi tayo mahirapan mag-dispose, magbenta. Ayun po, nandito na rin tayo sa ating tanim na sitaw. Kung saan nakaka-harvest na rin po tayo ng nasa 60 kilos nung nakaraang araw, no? Every 2 days po siya nag-harvest tayo. Salamat sa Panginoon, ngayon mas dumami ang kanyang bunga. Kahit tag-araw ngayon, no? Napakaganda pala ito sa tag-araw. Dahil lumalaban sa araw at kahit natuyo ng lupa, no, lumalaban siya.
No, ayan po ang kanyang bunga, oh, ang dami. Ayan po. At ang magtatanong diyan kung ano ang variety nito ay Galante, no, ng S-West Company ang kanyang ano. Ayan po, oh. Ganda po ng bunga niya, no, ang Galante na ito. Dahil mahaba at malaki at mabigat. Siguro kukuha po tayo dito more than 60 na ang ating makukuha. More than 60 kilos. Ayan po, ilang row lang po ito. At ang tanim nga natin dito nasa half meter bawat isang puno ang pagitan nito, pero yun, marami palang ano nito, mamunga. Kahit na medyo malayo-layo ang agwat natin bawat isa, kaya kasi nakakagalaw sila ng maayos. Ayan, oh. Kaysa magdikit-dikit yung tanim natin. Dati nagtatanim dito kami, tig isang dangkal lang ang pagitan. Pero ngayon, nasa half meter ang pagitan niya. Parang parehas lang ang bunga. Dahil sa ang mga sanga niya at mga ano ay makita ng araw, hindi siksikan. Kaya natutuloy ang mga bunga. Kaya marami ang mapipitas natin. Po. Ito po, mga ganito na ready to harvest na po ito. Yan po, pag ano na, nabukol na itong ano niya, yung buto niya. May nakita na kayong parang lumalabas na yung buto niya sa ano na po yan. Kailangan na po yan i-harvest. Tsaka yung malalaki na. Ayun, pero ito, langanin pa ito, mga ganyan. Ito dapat malaki. At saka dagsaan po ngayon ng sitaw. No, ang tinda po natin dito ngayon ay 3 kilo, 100 ang kuha sa atin. Minsan pa nga may 25 pesos pa. Kasi pero ayos lang yan dahil marami naman mamunga ang ating sitaw. At saka mas marami naman talagang gulay ngayon. Ayan, ang ganda. Mahaba siya, guys, ang ano na to. Ang Galante po na variety. Ayan po. Ganda, maraming mamunga po siya. No? At hindi madaling alagaan lang po yung sitaw kasi hindi katulad ng talong, ampalaya. Ito po, pagtanim mo lang po. Kasi may na ano na ito may na kaya nitong magpa ng kanyang kasi sabi nila nag-ano dito ng sarili niyang nitrogen, no, gumagawa. Kaya hindi siya mahirap alagaan. Yan po, may patay nga po tayo dito. Sayang. Baka na na ito ng punggos. Pero ito, may isa pa rito, punggos siguro to. Pero yun lang po ang hindi naman marami. Pag na mamatay-matay siya, hindi karamihan. Dito lang na plato, isa, dalawa, 3. Yan, 4. Dahil hindi natin ito naalagaan ng maayos kasi ito lang kagandahan sa kahit na busy tayo, harvest lang tayo ng harvest. Hindi siya matakaw sa abono. Katulad din ng ayan, mga okra na yan, tumubo. Hindi maalagain. Iwanan mo lang dyan at saka hagis-hagisan mo lang minsan ng abono, ayos lang sa kanila. Tsaka sa naman, uod naman. Kahit mumurahing lang, no, yung mga sa fruit borer.
No? Yan lang naman ang ano nito, aphids. Kahit mumurahing gamot lang, ayos na sa kanya. Yan po. Yan po, salamat po sa inyo. At sa araw na ano ngayon, April 7, Monday, 2025. No? Yan po yung ano natin, tanim. Yan po. Hindi pa na tayo nakapag-spray dito pala. Oh. Ayan, ang ganda, daming bunga. Ayan, oh. Hanggang po doon yan. No? Ang ganda talaga kahit na hindi tayo nag-alin simula baba hanggang sa taas ng bungang bulaklak niyan. Yan po. Yan po, dyan na lang po tayo. Salamat po sa inyong lahat. Naway ingatan tayo ng Panginoon at please support naman po sa ating YouTube channel. Paki-subscribe na rin po at mag-like. Salamat po sa inyo. Ingat-ingat po. Happy farming po sa ating lahat. God bless.